Hello sa inyong mga kasari, hello sa inyong lahat, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, usapang utang po ang topic natin. So sino nga ba ang dapat masunod sa isang sari-sari store? Customer ba or yung tindera? So meron kasi mga kasaring instances dito sa sari-sari store, tulad kagabi, medyo uminit lang naman ng konti yung ulo ko kasi merong magpapa-cash out, guys. Sinabi yung amount, 3,000 daw yung ika-cash out. Pero ang nilabisan. Ako kasi dito, guys, yung rules ko dito, may sarili kasi akong rules dito sa pag-GCash. So kung ano yung pinasa mo, yun yung papatungan natin ng charge. So, kung lagpas 3,000 yung sinend mo, hindi 60 pesos. Kasi 20 sa 1K, guys, yung ating patong. So, nasa 65 pesos yung charge nung amount na pinasa niya. So, siguro, yung labes na sinend niya is yun, para yun, guys, doon sa charge. Kasi, guys, my store, my rules. So, sino ba ang dapat masunod? Tindera or yung customer? Kaya naiinis ako, guys, sa mga customer minsan. Di utang na yung 5 piso. So, yung 5 pisong yun, ito kasi pansin ko, laging may kulang. Pero hindi ibinabalik. Ilang days bago ibalik. Andyan lang naman sa tabi-tabi. So, maya-maya bumalik siya, mga kasari. And then, nagpa-cash in ng 500 pesos. Tapos, ang dala niya ay 1,000 pesos. So, sabi ko, pagkakataon na to, para ikaltas ko yung kulang niya na 5 pesos. So, ayun, nagpa-cash in siya ng 530 pesos. Ang charge doon ay 15 pesos. Kasi ang 10 pesos ko hanggang 500 lang. So, 530 yung pinaka-cash in. Bumili pa ng Century. May binili pang isa. So, sabi ko, gawin ko ng 20 yung charge nito. Isinama ko na yung 5 pesos na kulang niya. Kasi, guys, nung bumibili siya, hindi niya sinabi, nakalimutan agad ng customer, ay, ibawas niyo, diba, ikaw may kulang ka sa isang tindera. May pera ka naman, 1K pera mo. Ate, yung kulang ko, ibawas niyo na dyan. Wala siyang sinabing ganyan kagabi. Kaya automatic, kinaltas ko na agad doon sa pera niya para hindi niya ako magulangan. 'Di ba, mga kasari? 5 pesos din 'yun, 'di ba? Kaya dapat sa isang tindahan, mga kasari, magtalaga-talaga tayo diyan or mag-ano talaga tayo ng rules sa ating tindahan para hindi tayo kinakaya-kaya ng mga customer. Kasi hindi naman porket tindera ka, nilalang ka lang nila. 'Di ba, mga kasari? Yung respeto mababa na. 'Di ba? Kapag tindera, ang respeto sa iyo ng mga customer is ang baba, 'di ba? Minsan nararamdaman natin yung mga tindera. Pero minsan naman maayos yung mga customer natin. Mas madami pa rin naman yung mga customer na maayos at mabait. May ilan-ilan lang talaga na nagpapainit ng ulo natin. So, yung usapang utang, kahit pa yan mga pakulang-kulang, mga kasari, maliit man o malaki, utang pa rin yan. Kaya ang ginawa ko, mga kasari, nung ang tagal niya bago bumalik, talagang inilista ko dito sa listahan ko ng utang. Kasi ayoko sa lahat, mga kasari, yung kulang ka na nga, parang nakalimot ka pa, pagbalik mo dito, wala kang naaalala na may kulang ka. Yun, guys, yung nakakainit talaga ng ulo sa isang tindera. Yung parang nagkaroon na ng amnesia, ganun. So, usapang utang, guys, dito naman, matagal nang nawala, mga kasari, yung stress ko sa utang. Hindi katulad dati na talagang halos mangiyak-ngiyak ka dahil meron akong isang sakit sa ulo dito na customer na talagang kung umutang, as in lahat, bisyo, pagkain, okay lang kung pagkain na yung bisyo, sigarilyo, alak, tapos kada kuha sa'yo, kada balik nakakatatlo, 4 na balik, utang lahat yun. As in, isang bagsakan, 1,000 agad. Tapos, tataguan ka pa, dadaan pa sa ibang way, hindi yung magsabi sa'yo na, ay, hindi ko mababayaran, na umabot na ng 1 month. So, ayun, guys, nakaka-stress nung mga time na yon. Kaya, inano ko talaga yung sarili ko, kapag nakabayad tong taong to, hindi ko na siya pauulitin ulit.
para mawala na yung stress ko. At ayun nga mga kasari, yun yung nangyari. As in talagang naglaho yung stress ko kahit anong punta niya dito, yung pagtatry niyang mangutang, it's a no. It's a no na talaga. Sa iba na siya umuutang. Ibang tindera yung ini-stress niya. At least wala na akong stress. Kung merong mga nangungutang dito is mga good payer, talagang nagbabayad talaga kapag nakita kong dumaan, maya-maya babalik, magbabayad na ng utang tuwing Sabado. At mababait naman guys yung mga nangungutang ngayon dito. Tsaka bilang na bilang lang, siguro mga 3, 4, ganyan. Minsan, hindi pa mangungutang. Kaya talagang, ang laking kabawasan sa mind natin, 'di ba? Bilang isang tindera yung nawala yung stress natin sa utang. Isa pa guys dito, usapang utang, meron ding ugali si customer. May isa akong customer dito na may technique kung paano siya makakapangutang ng sigarilyo. For example, andyan na si customer, isang kahanga ng ng Marlboro, ganyan. Dito si Basha sa gilid ko. So kapag wait lang guys, maingay si Basha. Ayun nga mga kasari, may isang customer dito na kapag iaabot mo na yung yosi na isang kaha or naabot mo na, maya-maya sasabihin, mag-aantay ka syempre na iabot yung bayad. Maya-maya sasabihin, palista na lang. Oh my God. Talagang nadalihan tayo ng malupitang technique ng customer. Kaya guys, talaga, kailangan din natin gamitan ng malupitang technique. Pera muna, bayad muna bago abot ng item. Medyo namamalat muna ako guys. Kasi, gano'n naman talaga dapat. Pero minsan kasi hindi natin may iwasan guys. Lalo na kung hindi malayo sa atin yung nangungutang, 'di ba? So, mahirap naman na baka sabihan pa tayo na mukhang pera. Kaya talaga minsan nauuna yung item bago yung bayad. Talagang nadadalihan lang talaga tayo ng malupitang technique. Kunwari, ayan na. Antay ka. Wala pa lang iaabot. Palista muna ha. Tapos, walang sasabihin kung kailan babayaran. Ikaw naman, nahihiyang maningil, kaya inabot na ng 1 buwan mahigit. Yun talaga. Yun talaga guys, usapang utang talaga yun. Sa pinakamagandang solusyon dun, minsan nga sinasabi ni partner, itago mo kaya yung sigarilyo mo. Kasi ayan guys, oh, kitang-kita, alam nila na may sigarilyo. Pero hindi ko sinusunod si partner. Kasi ako din yung may hirapan, ako ang mag-a-adjust. 'Di ba? Dapat hindi tayo kaya nga may rules tayo sa tindahan. Hindi tayo para mag-adjust sa customer. Kumbaga, mga kasari. Yung ibababa natin yung natin sa tindahan para sa customer. It's a no, mga kasari. Hindi naman sa pagmamataas. Pero bilang isang tindera, dapat alam din natin yung worth natin as a tindera. 'Di ba? Yung rules natin sa tindahan, papanindigan dapat natin 'yan. So, ano pa ba? Usapang utang. Wait lang guys, may bibili. Ayan guys, isa pang rason kung bakit nawala yung stress ko dito guys. Hindi kasi ako basta-basta nagpapautang sa hindi ko kakilala. Nagpapautang lamang po ako mga kasari sa mga kakilala ko, sa mga kapitbahay ko. Pero yung mga, alam nyo na, yung mga bago sa mata nyo na mga construction worker, alam nyo na may gawa dito, may gawa doon. Pero hindi nyo naman alam kung kailan matatapos at kung kailan sila aalis, uuwi sa bahay nila. Wag na wag po nating papautangin. Wag po tayo masyadong katiwala sa mga nangungutang sa atin. Lalo na kung hindi naman po natin kakilala, hindi natin alam ang bahay kung saan natin sisingilin. Kasi tayo po talaga mga kasari ang apektado sa huli. Kapag tinakasan po tayo, lalo na kapag pinautang nyo ng malaking halaga na mga groceries na umaabot talaga ng 1,000, talagang napakasakit sa dibdib nun kapag tinakbuhan kayo. Hindi nyo naman kasi alam kung kailan matatapos yung nila, yung trabaho nila, yung gawa nila, 'di ba?
So, ayun mga kasari, basta iwas-iwas lang talaga tayo sa pagpapautang, lalo na kung hindi natin kakilala at alam naman natin na hindi good payer. So, yun lang naman mga kasari ang usapang utang na masishare ko sa inyo. May mga times talaga, bilang isang tendera, may magpapainit talaga ng ulo natin. Tulad kagabi nga, yun sa kulang sa cash in, paano kung hindi siya bumalik at magpa-cash in? So, wala talaga siyang balak na bayaran yung kulang niya. 'Di ba? Ilang times na yan eh. Yung iba hindi ko na kinukuha yung mga pakulang-kulang kasi nawawala rin sa isip ko. Pero kapag naiisip ko siya, pag bumili siya, parang may kulang to sa akin ah. Hindi ko lang talaga maalala kung ano. Kaya mahalaga din talaga mga kasari na naglilista tayo. So, yun lang naman mga kasari ang vlog ko for today about usapang utang. Isa po talaga ang utang, pagpapautang sa tindahan na nakakapagpalupog at nakakapagpalugi ng isang sari-sari store. Kaya mahalaga po talaga ang topic na ito na talagang matalakay sa isang vlog. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!